Vista REIT or VREIT. Is it a buy or good buy? Bukod sa isa sa mga pinakabagong REIT sa Philippine stock market, si VREIT din ay isa sa may pinakamataas na magbigay ng dividends. Pero bago mag-invest, dapat kilalanin ng investor si VREIT bago bumili ng stock nito. And in this video, I will give an overview of its owners, its business, as well as some reasons why I consider it as a good investment, and what are my concerns and other thoughts on this stock. Vista REIT or VREIT is a real estate investment trust backed by Vistaland, a leading integrated property developer in the Philippines and the largest home builder in the country. Sabi dito, it maintains a diversified portfolio of commercial and office properties is strategically located within Vistaland integrated communities. Actually, si VREIT yung unang listed REIT sa Pilipinas na majority malls ang properties niya. Tignan natin ang ownership structure ni VREIT. Ito ang kanyang ownership structure, kung saan approximately 65% ay pagmamay-ari ng mga sponsors at ang 35% naman ang mga public shareholders. Ang mga sponsors na ito ay ang mga original na may-ari ng mga properties ni VREIT. Ang ginawa ng mga sponsors, binigay nila ang ilan sa kanilang property buildings kapalit ng ownership kay VREIT. Ang tawag dito ay property for share swap. And these sponsors are owned by Vistaland, another listed company. And overall, these sponsors, these companies are owned by former Senator Manny Villar. Mas kilala si Senator Manny sa pagiging successful businessman. Kilala siya sa salitang sipag at tiyaga. Nagsimula sa pagbebenta ng semento and now he is one of the richest in the Philippines. And according to Forbes, meron siyang net worth na 9.2 billion US dollars. And the top 231st richest man sa buong mundo. Bukod sa Vistaland, ito ang mga companies na pagmamay-ari ni Mr. Manny Villar na currently listed sa Philippine stock market. Marami pang ibang companies under the Villar Group, pero ito ang alam kong na publicly listed. Makikita natin na diversified ang business interests under the Villar Group. Meron real estate, retail, power, at marami pang iba. Tignan naman natin ang business ni VREIT. At present, ito ang mga assets ni VREIT. Meron siyang 10 community malls at 2 office buildings. At tulad ng ibang REITs, simple lang ang kanyang business model. Sa mga hawak niyang properties, pinapaupa niya ito sa iba't ibang mga retail outlets at companies. Then, according to REIT law, a REIT must distribute 90%, at least 90% of its net distributable income sa kanyang mga shareholders. Tignan naman natin ang kanyang financials. As of June 2023, ito ang kanyang financial performance. Of course, majority ng revenues ni VREIT ay galing sa mga rental payments ng kanyang mga tenants. Pero bukod pa sa rental income, kumikita din si VREIT sa parking dues at samot-saring mga fees tulad ng administration fees, advertising fees, maintenance and security fees, at iba pa. Bukod sa mga rental income at other fee income, nagkakaroon ng fair value gain si VREIT kung tumataas ang value ng properties na hawak niya. Actually, parang may typo error ata dito sa financial report nila. Kung may pagtaas ng value ng properties, meron siyang gain. At kung nag-decrease naman ang value ng property, losses naman yun. Parang sa stock market, may capital gain kapag tumaas ang value ng stock, then capital loss naman pag bumaba ang value ng stock. Ito naman ang kanyang operating expenses, wherein approximately 27% of revenues ay operating costs and expenses, or ang tinatawag na OPEX. So after deducting OPEX, we will arrive at operating profit. Pero para sa akin, hindi ko sinasama ang fair value gains sa properties. These are non-cash gains or losses para sa akin. Outside ito sa normal business operations. Kaya, ina-adjust ko ito to arrive at adjusted operating profit. And when looking at the income statement, I pay attention to operating profit. Because for me, it is the company's performance from its day-to-day business operations.
Hindi ko sinasama yung mga one-time gains o yung mga non-recurring gains. Makikita din natin na maliit or walang finance charges tulad ng interest kasi walang utang si VREIT. And lastly, we will arrive at the net income. Tignan natin ang operating performance ni VREIT against other REITs. And this is one of the reasons why I make adjustments. By adjusting the financial figures, I am able to make better comparison of the company with other companies of similar businesses. And what we see in this table is that comparable ang operating profit ni VREIT with other REITs like RCR, MREIT at AREIT. Kung titignan din natin ang adjusted operating profit margin, hindi ito nalalayo sa profit margins niya na 73% kumpara sa iba. Ang ayaw natin makita is kung malayo ang profit margins niya against other REITs. Now, let us go to the company's balance sheet. Sa kanyang balance sheet, investment properties naman ang pinakamalaking component sa kanyang total assets. And this is normal sa mga real estate companies tulad ng REITs. Sa current assets naman, receivables ang pinakamalaking component ng current assets. Tulad ng nabanggit ko kanina, walang utang si VREIT. Kahit tumaas ang interest rates, less affected si VREIT in terms of its profitability kasi wala naman siyang binabayarang interest mula sa utang. Now, let us go to my key investment factors why I may consider investing in VREIT. Una, synergies with other companies within Villar Group. For me, it is a good factor if a company is part of a good and growing business group. Kumbaga, hindi stand-alone ang business. And by being part of a business group, masasabi natin na pwedeng magkaroon ng support o collaboration with other companies. Tulad sa case ni VREIT, ang mga malls niya ay situated near the residential communities or projects ni Vistaland. Another scenario, may available tenant agad si VREIT sa kanyang malls, tulad ni All Home at All Day. Also, marami pang mga bagong retail brands under Villar Group, tulad ng The Coffee Project at Dear Joe Coffee. In this way, there is business support from the group companies para kay VREIT. And second factor, diversified assets or revenue sources. In terms of location, diversified ang properties ni VREIT. Merong 9 malls sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Meron at merong isang mall sa Cebu. Then, bukod pa sa mall, meron din business hub sa BGC at Cavite. And bukod pa sa location, maganda din ang distribution ng leasable area ng mga properties. Kaya, maganda din ang revenue contribution ng bawat asset. Bakit maganda pag diversified? Kasi, with diversified assets or diversified revenue sources, the risk of business is being spread out for business continuity. Example, nasunog ang isang mall. Most likely, magko-close yun. At kahit mag-close ang isang mall, tuloy pa rin ang operations ng ibang malls. Kaya tuloy pa rin ang business ng company. So, third factor, high occupancy rate plus majority ng tenants ay considered essential. By looking at the upper part of the table, occupancy rate is from 94% to 100% at comparable siya sa average occupancy ng industry. Actually, gumanda ang occupancy rate ni VREIT dahil according to their prospectus when they were launching the IPO, around I think 89 or 91 to 92% ang occupancy rate nila by the end of December 2021. But as of end of June 2023, mas mataas na ang occupancy rate nila. Pero something I would like to take note. On the lower part of the table, mababa masyado ang lease rate ni VREIT compared sa industry average. Either nasa bottom or lower part ng range ang lease rate ni VREIT. Something to consider kasi baka ito ang dahilan kung bakit mataas ang occupancy rate nila. Or since related parties ang karamihan sa tenants niya, kaya mababa ang lease rate niya. But on the other hand, recall that comparable ang profit margins ni VREIT against sa ibang REITs. So, what if kung mas mataas pa ang lease rates ni VREIT, then there is a potential na mas gumanda pa ang margins niya. Thereby, higher income, higher profitability. And bukod sa high occupancy rate, considered essential ang karamihan sa mga tenant ng malls ni VREIT. Around 80% ng kanyang tenants ay
essential retail formats such as supermarkets, home improvements, appliances stores, drugstore, food establishments, and financial services. Pero another note is si All Home ang major tenant sa malls ni Virit na halos 50% ng leasable area. Much smaller ang All Day, which is a supermarket. Fourth factor naman is consistent and quarterly dividends. Ito ang gusto ko as a dividend investor. Since IPO, consistent magbigay si VREIT ng dividends quarterly. At bukod pa sa consistent at quarterly, tumataas pa ang dividend payout niya. Going to the fifth factor, attractive dividend yield. Umaabot hanggang 9.37% ang dividend yield niya. Among the highest na dividend yield sa REITs and even kumpara sa ibang dividend stocks sa PSE. Ayos, di ba? Punta naman tayo ngayon sa mga risk at concerns na nakita ko kay VREIT. Ang unang concern ko sa kanya ay revenue risk. Napansin ko talaga na ang pagbaba ng revenues ni VREIT from first quarter ng 2023 hanggang second quarter ng 2023. Wala akong makitang explanation. And for me, this is a big negative factor. Siyempre, declining revenues eh. And recall that lower ang lease rates ng company compared sa industry average. Well, I hope may makita akong good explanation dito. If may alam kayong explanation, I appreciate kung ilagay nyo sa comment section. Second negative factor ay receivables risk. Kung maalala nyo, nung tinignan natin ang balance sheet ni VREIT, receivables ang largest component ng kanyang current assets. And also, tumaas pa ito from December 2022. Ang negative para sa akin ay majority ng receivables niya ay more than 120 days past due na. Kumbaga, mga hindi nagbabayad ng upa for more than 4 months. Hindi natin alam, baka more than 5 months pa or even more than a year pa ito. At ang hindi pa maganda is they are from related parties. Mga kamag-anak na tenant tapos hindi pa nagbabayad ng upa. And when this happens, natatali ang cash sa receivables. So meron tayong declining revenues, overdue unpaid receivables, tapos kamag-anak pa ang karamihan sa mga tenants. Pero on the other hand, comforting part is the majority of these overdue receivables I assume is from All Home and All Day. Kasi sila yung largest related party tenants ni VREIT. It is comfortable kasi listed entities sila. And sa tingin ko ay okay naman ang kanilang operations, bagamat hindi ko pa nakikita ang financials nila. Pero ang main issue ko is, bakit hindi binabayaran si VREIT? Medyo ito na talaga ang issue ko sa mga related party transactions, yung mga kamag-anak tenants. Which brings me to my third negative factor, which is related party concentration risk. As per the financial report, approximately 75% of revenues are coming from related party entities. Again, 75% ng business ay sa mga kamag-anak. Kahit nasabihin nilang meron arm's length transaction, iba pa rin ang related party. It is possible na mas bababa ang lease rate sa related parties. At dahil related parties, baka ito din ang dahilan kung bakit nadidelay ang lease payments. Some concerns ko dito is, major portion ng sales ay sa All Home. Though considered essential, hindi talaga kasing essential tulad ng supermarket at food businesses. Additional concern is, the brands of the related party tenants are somewhat new to the market. And last negative point is the valuation risk. According to one report, the fair value price of VREIT is 31 centavos. At closing price of 1.69 pesos as of September 15, 2023, the price is already overvalued by 438%. With overvalued, baka bumaba pa ang price nito. Thus, mag-i-incur ng capital loss at higher average cost ang isang investor kung bibili siya sa ganitong price level. So, those are my positive and negative points kay VREIT. Pero may ilang points pa akong gustong i-take note. Una, ang buildings ay pag-aari ni VREIT, pero ang mga lupa ay pag-aari ng mga sponsors. It would have been better if
VREIT owns both the land and the properties. Pero dahil sponsors naman ni VREIT ang may-ari ng mga lupa, so hindi ko to nakita isang big risk. And second note ay ang cannibalism among tenants or group retail companies. The Villiers Group is expanding its retail business. Ang issue ko dito ay pwedeng mag-agawan o magkaroon ng competition among retail shops that offer similar products or services. Isang example ay ang The Coffee Project at Dear Joe Coffee. Pareho silang coffee shop at pwedeng mag-agawan ng customers. And such cannibalism among group retail companies may affect the revenues of the shop na pwedeng magkaroon ng domino effect sa business ni VREIT. However, kung talagang malakas ang demand or masyadong maraming customers to cater the customers in that area, then no issue kung pareho ang businesses. Third note naman, I expect na mag-launch ng IPO ang ibang growing retail businesses within the Villiers Group. Parang may narinig akong balita noon na balak mag-IPO si The Coffee Project. And fourth note, meron 108 leasing assets consisting of 45 malls, 56 commercial centers, at 7 offices si Vistaland as of June 2023. Though wala akong narinig o nabasang definite plan, these assets ay pwedeng ma-infuse kay VREIT in the future. Additional assets ay syempre good for the REIT, for additional business. However, this will lead me to note number 5. As my note number 5, I understand that 87% ang system-wide occupancy rate ng malls at offices ni Vistaland. Anong ibig sabihin nito? Mukhang mababa ang occupancy rate ng ibang properties ni Vistaland compared sa existing properties ni VREIT. At kung sakaling mag-infuse ng assets, baka mahatak pababa ang overall occupancy rate ni VREIT. Or we can say lower ang performance ng ibang assets ni Vistaland versus sa mga properties ni VREIT. And my last note, number 6, may potential na umutang si VREIT in the future for renovation or ibang capital expenditure ni VREIT. Kasi may kalumaan na rin ang mga ibang properties niya. In particular, yung mall sa Pilipinas ay luma na. Actually, nabanggit nila that they may undertake renovation in their properties in Las Piñas within 5 years. But ito ang positive sa diversified assets. Assuming na mag-partially close ang Las Piñas malls, tuloy pa rin naman ang business ni VREIT dahil operating pa rin ang ibang properties at malls niya. So, those are my notes. Sa tingin ko na pwedeng maka-apekto kay VREIT, either positive or negative in the future. Lastly, meron lang akong mga additional thoughts. Una, there is no perfect stock. Laging merong positive points at negative points. At mahalaga na ma-identify ito ng investor. At ang mga points na ito ay depende sa kanyang investing style. Halimbawa, kung ang identified risk ay mangyayari after 10 years, pero si investor ay planong mag-exit in 1 to 2 years lang, medyo hindi na applicable sa kanya ang na-identify na risk. And another thought, after ma-identify ang positive at negative points, dapat kinukonsider ang weight o quality ng factor na ito. Wala ito sa paramihan ng factors na ma-identify. And it is not necessary na in case mas maraming positive factors versus negative factors, ay green signal na ito to invest. It is possible na only one risk can outweigh all positive factors. Again, wala sa paramihan pero sa quality or weight ng factor. Dapat maintindihan ang impact ng bawat point sa business. And disclosure at disclaimer lang, as of the making of this video, wala akong hawak na stocks ni VREIT. Pwede akong bumili, pwedeng hindi. Nagawa ko itong video na ito kasi may nag-request sa comment section sa isa kong video. Noong naggawa ako ng analysis kay VREIT. At gusto ko na rin maintindihan kasi ang business ni VREIT. Again, lahat ng ito ay based on my personal thoughts and views. Hindi ako financial advisor at laging may risk sa pag-i-invest. Sana nakatulong ang video na ito sa iyo at sa pag-decide mo sa iyong pag-invest kay VREIT. I would like to know your thoughts and comments on this video. Baka may na-miss akong factor, pakilagay na lang sa comment section. And I also invite you to like and share this video, baka makatulong sa iba.
And please subscribe na rin kung hindi ka pa nagsasubscribe. Thank you for watching and see you in the next video.